Pulong Essay Kalagitnaan ng Linggo ng MG, Saksi Enay Jehovah. Para Essay Linggo na Mayo 25 tandang bawas 31, 2026. MG Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, mahal natin ang ating espiritual na paraiso. Mahal na mga kapatid, kapag naririnig ninyo ang salitang paraiso, ano ang pumapasok sa inyong isip? Maraming tao ang nag-isip ng isang magandang lugar na may kapayapaan, kaligayahan at walang problema. At tunay nga, nangangako ang Biblia ng isang pisikal na paraiso sa hinaharap. Ngunit alam mo ba na kahit ngayon, tinatamasa na natin ang isang bagay na napaka-espesyal? Nabubuhay tayo sa isang espiritual na paraiso. Ito ang mapayapang kapaligiran kung saan sinasamba natin si Jehovah, nagtatamasa ng isang malapit na kaugnayan sa Kanya, at nagkakaisa sa isa't isa. Ngayon, tatalakayin natin kung bakit natin masasabing tunay, mahal natin ang ating espiritual na paraiso. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagtingin sa isang mahalagang katangian ng paraisong ito. Mangyaring bumaling sa Isaias 65:13. Sinasabi nito, narito, ang aking mga lingkod ay kakain, ngunit kayo ay magugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay inom, ngunit kayo ay mauuhaw. Narito, ang aking mga lingkod ay magsasaya, ngunit kayo ay mapapahiya. Ngayon, ano ang itinuturo sa atin ni Jehovah dito? Ang tekstong ito ay nagpapakita ng isang malinaw na pagkakaiba. Ang mga lingkod ni Jehovah ay busog at masaya. Ngunit ang iba ay gutom at nauuhaw sa espiritual. Tinutukoy ba nito ang pisikal na pagkain? Hindi. Ipinaliwanag ni Jesus sa Mateo 4 na dapat tayong mabuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita mula kay Jehovah. Kaya tinutukoy nito ang espiritual na pagkain. Sanggayon, sa ating espiritual na paraiso, si Jehovah ay nagbibigay sa atin ng saganang espiritual na pagkain. Isipin mo ito. Mayroon tayong Biblia. Mayroon tayong mga publikasyong salig sa Biblia. Mayroon tayong mga pagpupulong, asamblea, at kombensyon. Sa pamamagitan ng mga ito, tinuturuan tayo ni Jehovah tungkol sa kanyang layunin, tungkol sa haing pantubos ni Jesus, at tungkol sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Habang ang mundo ay nalilito at nagugutom sa espiritual, tinatamasa natin ang isang masaganang espiritual na pidging. Ngayon, paano natin ito dapat ilapat? Kailangan nating gamitin ng husto ang mga paglalaang ito. Kapag naghahanda tayo para sa mga pulong, regular na dumadalo, at nag-aral ng Biblia, pinapakain natin ang ating sarili. At habang mas kumakain tayo ng espiritual na pagkain ito, mas lumalakas at nagiging mas masaya tayo. Kaya maaari nating tanungin ang ating sarili, talaga bang pinahahalagahan ko ang espiritual na pagkain inilalaan ni Jehovah? Lubos ko ba itong sinasamantala? Ngayon, tingnan natin ang isa pang magandang aspeto ng ating espiritual na paraiso. Pakibasa ang Isaias 65:14 na tandang bawas 17. Sinasabi nito, narito, ang aking mga lingkod ay hihiyaw ng may kadalakan dahil sa mabuting kalagayan ng puso. Narito, lumilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na alalahanin, ni hindi na mapapasa puso ang mga yon. Nakakaaliw na pangako. Ipinapakita nito na ang mga lingkod ni Jehovah ay nakararanas ng kagalakan, kahit ngayon. Bakit? Dahil sa mabuting kalagayan ng puso. Nangangahulugan ito ng panloob na kapayapaan at kaligayahan. Sa kabaliktaran, ang mga nasa labas ng espiritual na paraiso ay dumaranas ng sakit ng puso at bagbag na espiritu. Isipin ang mundong gayon. Maraming tao ang na-stress, nababalisa at nalulungkot. Ngunit kapag dumadalo tayo sa ating mga pulong, may nagbabago. Nakakaramdam tayo ng kapanatagan. Napapatibay tayo. Napapaginhawa tayo. Bakit ganoon? Dahil sa ating espiritual na paraiso, napapaligiran tayo ng pag-ibig, kapayapaan, kabaitan, at kahinahunan. Ito ang mga katangyang bunga ng espiritu ng Diyos. Lumilikha ang mga ito ng isang kalmado at ligtas na kapaligiran. At nangangako si Jehovah ng higit pa. Sinasabi niya na ang mga dating problema ay malilimutan. Kahit ngayon, kapag nakatuon tayo sa ating mga espiritual na pagpapala, ang ating mga problema ay nagiging mas magaan. At sa hinaharap, ganap na alisin ni Jehovah ang lahat ng sakit at pagkabalisa. Kaya paano natin ito magagamit? Dapat tayong tumulong sa mapayapang kapaligirang ito. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal, pagiging mabait, pagpapatawad sa iba, at pagpapanatili ng positibong saloobin,
nakakatulong tayo na mapanatiling mapayapa at kasya ang ating espiritual na paraiso para sa lahat. Ngayon, isaalang-alang natin ang isa pang katangian ng ating espiritual na paraiso. Pakibasa ang Isaias 65:25. Nagsasabi ito, ang lobo at ang kordero ay magkakasamang manginginain, ang leon ay kakain ng dayami tulad ng toro, at ang pagkain ng ahas ay alabo. Hindi sila magdudulot ng anumang pinsala o anumang pagkasira sa aking buong banal na bandok, sabi ni Jehovah. Ito ay isang magandang larawan ng kapayapaan at kaligtasan. Bagamat magkakaroon ng pisikal na katuparan ang propesyang ito sa hinaharap, nakakakita na tayo ng espiritual na katuparan gayon. Paano nga? Maraming tao na dating may malupit, agresibo, o maging marahas na personalidad ang nagbago. Sa tulong ni Jehovah, sila ay naging mapayapa, mabait, at mapagmahal. Sa mundo, ang mga tao ay nahahati dahil sa lahi, tribo, wika, at pinagmulan. Ngunit sa ating espiritual na paraiso, pinag-isa ni Jehovah ang lahat ng uri ng tao sa pag-ibig at kapayapaan. Tunay ngang kamangha-mangha yan. Ang ganitong uri ng pagkakaisa ay hindi nagmumula sa pagsisikap ng tao. Ito ay isang bagay na tanging si Jehovah lamang ang makakagawa. Kaya ano ang matututuhan natin dito? Dapat nating patuloy na pagbutihin ang ating personalidad. Sa tulong ng Espiritu ng Diyos, madaraig natin ang mga maling ugali at mapaunlad ang mga katangyang nagtataguyod ng kapayapaan. At dapat din nating lubos na pahalagahan ang kaligtasang tinatamasa natin sa gitna ng bayan ni Jehovah. Sa isang magulong mundo, mayroon tayong lugar kung saan tayo nakakaramdam ng seguridad, pagmamahal, at pagtanggap. Mahal na mga kapatid, ang ating espiritual na paraiso ay tunay na isang mahalagang kaloob. Tinatamasa natin ang saganang espiritual na pagkain, panloob na kapayapaan at kagalakan, at isang mapagmahal at nagkakaisang kapatiran. Habang tinatahak natin ang linggong ito, tanungin natin ang ating sarili, tunay ko bang pinahahalagahan ang ating espiritual na paraiso? Ano ang magagawa ko upang makapag-ambag dito? Patuloy natin itong pahalagahan, protektahan, at tamasahin. At habang ginagawa natin ito, masasabi natin ng may kumpiyansa, tunay nating minamahal ang ating espiritual na paraiso. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo na Mayo 25 tandang bawas 31, 2026. Isaias 65 tandang bawas 66. Tanong 1, Isaias 66, 24. Paano tayo tinutulungan ng talatang ito na maunawaan ang mga salita ni Jesus tungkol sa Gehenna? Ipinapakita ng Isaias 66, 24 ang isang larawan ng mga walang buhay na katawan na ganap na nilalamon na maghabulet at apoy. Hindi ito naglalarawan na malay na pagdurusa kundi ng ganap na pagkawasak, kung saan walang natitira. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang mga salita ni Jesus tungkol sa Gehenna, tulad na nasa aklat na Marcos 9:47, 48. Nang magsalita siya tungkol sa od na hindi namamatay at ang apoy na hindi namamatay, ginagamit niya ang parehong paglalarawan upang kumatawan sa ganap at permanenteng pagkawasak, hindi walang hanggang pagpapahirap. Ang focus ay nasa katiyakan at pagkakompleto ng paghuhukom. Karagdagang komento, nagbibigay ito ng malinaw at balanseng pananaw sa katarungan ni Jehovah. Ipinapakita nito na habang si Jehovah ay mapagmahal at matiyaga, alisin din niya ng lubusan ang kasamaan. Kasabay nito, tinityak nito sa atin na hindi pinahihirapan ni Jehovah ang mga tao, kundi winawakasan niya ang paggawa na mali sa isang pangwakas at makatarungang paraan. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa sa Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Ipinapakita ng Isaias 65, isa na hinahayaan ni Jehovah na masumpungan siya kahit na mga hindi orihinal na naghahanap sa kanya. Itinatampok nito ang pagiging bukas at awa ni Jehovah. Maari tayong hikayatin nitong huwag husgahan kung sino ang maaring tumugon sa katotohanan. Kahit ang isang taong tila walang interes ngayon ay maaring tumugon bukas. Ipinapakita ng Isaias 65, 2 ang pagtitiis ni Jehovah sa mga matigas ang ulo at pumipili ng sarili nilang daan. Nakakatulong ito sa atin na maunawaan kung gaano katagal nagtitiis si Jehovah. Kasabay nito, ipinapaalala nito sa atin na iwasan ang pagkakaroon ng isang mapaglaban na saloobin kapag tumatanggap ng patnubay. Ipinapakita ng Isaias 65, 13, 14 na ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod kay Jehovah at ng mga hindi. Napaka-praktikal nito. Bagamat ang mundo ay maaring tila kasya sa loob ng ilang panahon,
Ang tunay na kagalakan at kasiyahan ay nagmumula sa paglilingkod kay Jehovah. Nakakatulong ito sa isa na magtuon ng pansin sa mga pangmatagalang pagpapala kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Ipinapakita ng Isaias 65:17 ang pangako ni Jehovah ng isang bagong langit at isang bagong lupa, kung saan ang mga dating problema ay hindi na maalala. Nagbibigay ito ng matibay na pag-asa, lalo na para sa mga nahaharap sa kahirapan. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga kasalukuyang problema ay pansamantala lamang kumpara sa hinaharap na inihanda ni Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 65:21 ang isang hinaharap kung saan ang mga tao ay lubos na masisiyahan sa gawa ng kanilang mga kamay nang walang pagkawala o pagkabigo. Nakakaaliw ito para sa mga taong nagsusumikap ngunit kakaunti ang nakikitang resulta. Tinityak nito na pinahahalagahan ni Jehovah ang pagsisikap at gagantimpalaan ito sa pangmatagalang paraan. Ipinapakita ng Isaias 65:24 na alam ni Jehovah ang mga pangangailangan ng kanyang bayan bago pa man sila himingi. Pinapalakas nito ang tiwala sa panalangin. Ipinapakita nito na si Jehovah ay matulungin at mapagmalasakit. Laging alam ang pinagdadaanan ng kanyang mga lingkod. Ipinapakita ng Isaias 66:1 na mas pinahahalagahan ni Jehovah ang kapakumbabaan kaysa sa mga pisikal na istruktura o panlabas na pagpapakita. Ipinapaalala nito sa atin na ang pinakamahalaga ay ang ating saloobin. Ang isang mapagpakumbaba at magalang na puso ang tunay na nakalulugod kay Jehovah, hindi lamang ang panlabas na mga gawa ng pagsamba. Ipinapakita ng Isaias 66:5 na ang mga nananatiling tapat ay maaring salansangin kahit ng iba na nagsasabing sumasamba sa Diyos. Inihahanda tayo nito para sa mga posibleng hindi pagkakaunawaan o pagsalansang. Hinihikayat nito ang pananatiling tapat kay Jehovah anuman ang reaksyon ng iba. Ipinapakita ng Isaias 66:13 ang magiliw na pangangalaga ni Jehovah na inihahambing ang kanyang kaaliwan sa isang mapagmahal na ina. Nakakaantig ito, lalo na para sa mga dumaranas ng emosyonal na sakit. Tinityak nito na si Jehovah ay nagbibigay ng matinding kaaliwan at suporta. Ipinapakita ng Isaias 66:22 na ang mga pangako ni Jehovah tungkol sa hinaharap ay tiyak at pangmatagalan. Pinapalakas nito ang pananampalataya sa pag-asa sa hinaharap. Hinihikayat nito ang pananatiling tapat, dahil alam nating ang layunin ni Jehovah ay hindi kailanman mabibigo. Maging mabuti essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo na Mayo 25/31/2026. MGL Takdang Aralin bilang 4/7. Takdang Aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan, 3 Informal NA pagpapatiwala, natural na pagkilala bilang isa sa mga saksi ni Jehovah. Sentro, 2 taong magkatabi habang naghihintay. Tagapaglasala, Godwin. Tao, Ahmed. Godwin. Magandang hapon. Mukhang matagal na tayong naghihintay. Mas matagal kaysa sa inaasahan. Godwin. Totoo yan. Minsan ang paghihintay na ganito ay nagbibigay sa isang tao ng oras para mag-isip tungkol sa maraming bagay, buhay, kinabukasan, maging ang kapayapaan ng isip. Totoo yan. Sa mga panahong ito, maraming dapat isipin. Godwin. Lalo na sa lahat ng nangyayari sa mundo. Maraming tao ang naghahanap ng isang bagay na makapagbibigay sa kanila ng pag-asa at direksyon. Sandaling himinto, pagkatapos ay natural na nagpatuloy. Sa personal, natuklasan ko na ang mga turo mula sa banal na kasulatan ay nakatulong ng malaki sa pagbibigay sa akin ng ganitong uri ng kapayapaan. Talaga? Godwin. Isa ako sa mga saksi ni Jehovah, at gumugugol kami ng oras sa pagtulong sa mga tao na maunawaan ang simpleng ngunit makabuluhang mga turo mula sa Biblia, mga bagay na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Naiintindihan ko. Godwin. Para sa halimbawa, binabanggit sa kasulatan ang isang panahon kung kailan magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa mundo at mas kaunting pagdurusa. Maraming tao ang nakakatuwang sabihin yon. Mukhang interesante yon. Godwin. At ang talakayan ay palaging simple at magalang. Nakatuon kami sa kung ano talaga ang itinuturo ng Biblia at kung paano ito makakatulong sa atin ng personal. Kung interesado ka, maaari tayong mag-usap ng higit patungkol sa isang paksang mahalaga sa iyo, tulad ng pamilya, kapayapaan, o ang hinaharap. Gusto ko yon. Godwin. Maganda yan. Siguro sa susunod na magkita tayo,
Maaari nating kunin ang isa sa mga paksang yon at tingnan ito ng maikli. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Ipinakilala ng tagapaglathala ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang saksi ni Jehovah ng natural at magalang. Gumamit siya ng kaakit-akit at neutral na pananalita na angkop para sa isang taong may lahing hindi Kristiyano. Nanatiling simple at hindi nangangaral ang pag-usap. Nagtuon siya sa mga benepisyo, kapayapaan, pag-asa, direksyon, sa halip na doktrina sa simula. Ang talakayan ay nagbukas ng daan para sa pag-usap sa hinaharap batay sa interes ng tao. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 2. Pagpapamatuto essay publiko, kapag gustong makipagtalo ng tao. Sentro, pampablikong pagpapatoto cart. Tagapaglasala, Godwin. Tao, Gilio. Godwin. Magandang hapon. Magbabahagi kami ng isang maikling kaisipan mula sa Biblia tungkol sa pag-asa para sa hinaharap. Gilio. Pag-asa. Ang Biblia ay nagdulot ng mas maraming problema kaysa sa nalutas nito. Ang relihiyon ay naghahati-hati lamang sa mga tao. Godwin. Naiintindihan ko kung bakit maaring ganoon ang iyong nararamdaman. Maraming tao ang nagkaroon ng katulad na mga alalahanin. Gilio. Kaya ano ang nagpapaiba sa iyong relihiyon? Hindi ba't pareho ang lahat ng relihiyon? Godwin. Mahalagang tanong yan. Nararapat na suring mabuti ng bawat isa ang mga bagay-bagay. Mahinahong tono, walang argumento. Sinisikap lamang naming sundin ang itinuturo ng Biblia at hinahayaan ang mga individual na magdesisyon para sa kanilang sarili. Gilio. Ngunit sinasalungat ng Biblia ang sarili nito. Hindi ito maasahan. Godwin. Pinahahalagahan ko ang pagbabahagi mo ng iyong pananaw. Mabuting pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito. Mahinahong himiwalay sa atensyon. Marahil sa ibang pagkakataon, kung interesado ka, maaari nating tingnan ang isang partikular na tanong ng magkasama at tingnan kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Gilio. Siguro, ngunit mayroon pa rin akong mga pagdududa. Godwin. Naiintindihan naman yan. Salamat sa paglalaan ng oras para makausap ako. Magandang araw. Paano isinasagawa ng demosyong ito ang tagibilin? Rinanatiling mahinahon at kalmado ang mamamahayag sa kabila ng pagtutol. Hindi siya nakipagtalo o nagpumilit na magbigay ng punto. Nagpakita siya ng kapakumbabaan at paggalang sa mga pananaw ng tao. Alam niya kung kailan dapat tapusin ang pag-usap ng mapayapa. Ang kanyang tugon ay nagiwan ng pinto na bukas para sa susunod na talakayan. Takdang aralin bilang 6. Pagsisimula ng usapan, 3. Bahay-bahay, paggamit ng tract, matatapos pa ba ang pagdurusa? Tagpuan, bahay-bahay. Tagapaglasala, Godwin. May-ari ng bahay, Ginang Grace. Napansin ni Godwin na nakaupo si Ginang Grace sa labas, mukhang nag-isip. Kalmado ang kapaligiran, kaya mukhang magandang oras para magsalita ng maikli. Godwin. Magandang hapon, ma. Sana ay hindi kita naistorbo. GNG Grace. Magandang hapon. Hindi. Godwin. Salama. Maikli lang ako. Nagbabahagi kami ng isang maikling mensahe na inisip na maraming taong gayon. Malumanay na ipinakita ang track. Itinatanong nito, matatapos pa ba ang pagdurusa? Ginang Grace. Yemem, seryosong tanong yan. Godwin. Totoo. Maraming tao ang nagtatanong yan, lalo na sa lahat ng nangyayari sa ating paligid. Maaari ko bang itanong, anong iri ng pagdurusa sa tingin mo ang pinakamabisang epekto sa mga taong gayon? Ginang Grace. Para sa akin, ito ay paghihirap at sakit. Napakaraming tao ang dumaranas na maraming bagay. Godwin. Totoo yan. Maaari itong maging talagang mahirap. Pinapanatiling simple at may kaugnayan ang focus. Ibinabahagi ng track na ito ang isang nakakaaliw na kaisipan mula sa Biblia, na ang pagdurusa ay hindi magtatagal magpakailanman, at ipinapaliwanag nito kung bakit tayo makakasiguro diyan. Gusto mo ba itong basahin kapag may oras ka? Ginang Grace. Maaari mo na itong iwan. Godwin. Salama. Siguro sa ibang pagkakataon, kapag mas madali, maaari nating tingnan sandali ang isa sa mga puntong sumasagot sa tanong na yan. Ginang Grace. Saji, ayos lang yan. Godwin. Pinahahalagahan ko ang iyong oras. Magandang araw. Paano inilalapat ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Mapagmasid ang mamamahayag sa sitwasyon at kalooban na may bahay. Ikinumpirma niya na magandang panahon ito para makipag-usap.
Ginamit niya ang tract upang magpakilala ng isang may kaugnayan at kaakit-akit na tanong. Nagtanong siya upang hikayatin ang may bahay na ipahayag ang kanyang sarili. Pinanatili niyang maikli at magalang ang talakayan. Nagsaayos siya ng pag-usap sa hinaharap sa isang kombenyenteng oras. Takdang aralin bilang 7. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 3. Demonstrasyon, tema, sino ang Antikristo? Tagpuan, impormal na pagpapatoto. Tagapaglasala, Godwin. Tao, Evans. Evans. Narinig ko na ang tungkol sa Antikristo deti. Isa ba itong makapangyarihang tao na lilitaw sa hinaharap? Godwin. Iyan ay isang karaniwang ideya. Ngunit iba ang paliwanag ng Biblia. Tingnan natin ang 1 Juan 2:18. Sinasabi nito na maraming Antikristo. Kaya, hindi lang ito isang tao. Evans. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng Antikristo? Godwin. Magandang tanong. Ang ibig sabihin ng salita ay laban kay Kristo o kapalit ni Kristo. Kaya, ang isang Antikristo ay sinumang sumasalungat kay Jesus o maling nagtatanghal sa kanya. Evans. Sa anong paraan may magagawa ba niyan ang isang tao? Godwin. Nagbibigay ang Biblia na malinaw na mga halimbawa. Una, sinasabi sa 1 Juan 2:22 na ang sinumang tumatanggi na si Jesus ang Kristo o ang anak ng Diyos ay isang Antikristo. Pangalawa, may ilang taong sumasalungat sa mga turo ni Jesus o tumatangging sumunod sa kanya. Mula sa Lucas 11:23, sinabi ni Jesus na ang sinumang hindi niya kakampi ay laban sa kanya. Pangatlo, may ilang taong nagpapanggap na Kristo o nanlilinlang sa iba. Sa Mateo 24, nagbabala si Jesus tungkol sa mga huwad na Kristo. Evans. Kaya hindi lamang ito hayagang oposisyon, kundi pati na rin ang mga huwad na turo. Godwin. Tama. Napakahalaga niyan. Halimbawa, sinabi ni Jesus sa Juan 14:28 na ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya ang mga turong nagsasabing si Jesus ay kapareho ng Diyos ay hindi sumasang-ayon sa sinabi mismo ni Jesus. Gayon din, sinabi ni Jesus sa Juan 18:36 na ang kanyang kaharian ay hindi bahagi ng mundong ito. Ngunit ang ilan ay nagtuturo na ang kanyang kaharian ay gumagana sa pamamagitan ng mga pamahalaan ng tao. Evans. Naiintindihan ko. Kaya ang mga turong yon ay hindi tugma sa sinabi ni Jesus. Godwin. Tama yan. Isa pang punto, sinasabi ng ilang tao na sinusunod nila si Jesus, ngunit hindi nila siya sinusunod. Sinabi ni Jesus sa Lucas 6:46, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Kaya, ang Antikristo ay hindi lamang isang tao. Kabilang dito ang lahat ng sumasalungat, maling nagtuturo, o sumisuway kay Kristo. Evans. Mas nilinaw niyan. Godwin. Mabiti. Iyan ang pangunahing ideya. Sa susunod, maaari nating tingnan kung paano natin masisiguro na tunay tayong sumusunod kay Jesus at hindi naliligaw. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Maikli at simpleng mga pangungusap ang paliwanag. Malinaw na ipinaliwanag ang mga hindi pamilyar na termino tulad ng Antikristo. Ginamit ang mga kasulatan upang suportahan ang bawat punto. Ginabayan ang tagapakinig ng paunti-unti upang maunawaan ang kahulugan. Nanatiling malinaw, praktikal, at madaling sundan ang talakayan. Pambuhay bilang MG Kristiyano. Para Essay Linggo na Mayo 25/31, 2026. Hinihiling sa atin na panoorin ang video, ano ang gagawin mo para sa kapakanan na mabuting balita? Pagkatapos ay sagutin ang sumisunod na tanong. Tanong, anong mga pagpapala ang naranasan ng mga kabataang ito bilang resulta ng pagiging handa? Sagot, tanong, anong mga pagpapala ang naranasan ng mga kabataang ito bilang resulta ng pagiging handa? Sagot, maraming pagpapala ang naranasan ng mga kabataang ito bilang resulta ng pagiging handa para sa paglilingkod kay Jehovah. Isa, nagtamasa sila ng mas malapit na relasyon kay Jehovah dahil iniuna nila ang espiritual na mga gawain sa kanilang buhay. Dalawa, nakamit din nila ang kagalakan at kasiyahan mula sa pagtulong sa iba na matutunan ang katotohanan. Tatlo, bukod pa rito, nagkaroon sila ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan, nakapagtatag ng mas matibay na pananampalataya, at naranasan ang pangangalaga at suporta ni Jehovah habang nagtitiwala sila sa Kanya. Apat, nagkaroon sila ng mga pagkakataong maglingkod sa mga espesyal na pribilehiyo tulad ng Bethel,
gawaing pagsasalin, konstruksyon, at iba pang sanggay ng buong panahong paglilingkod. 5. Ipinapakita ng kanilang halimbawa na kapag iniuna ng mga kabataan ang mga interes ng kaharian, sagana ang pagpapala ni Jehovah sa kanilang mga pagsisikap, gaya ng ipinangako sa aklat ng Mateo 6:33, kung saan tayo ay hinihikayat na, patuloy, kung gayon, hanapin muna ang kaharian. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo na Mayo 25 tandang bawas 31, 2026. MGL Aralin 88 tandang bawas 80. MGL Aralin 88, Inaresto si Jesus. Tanong 1. Ano ang nangyari sa Hardin ng Getsemani? Sagot. Sa Hardin ng Getsemani, sinabihan ni Jesus ang kanyang mga apostol na manatiling gising at magbantay habang siya ay nananalangin. Siya ay nasa matinding pagkabalisa at nanalangin kay Jehovah, hinihiling na mangyari ang kanyang kalooban. Nagpadala si Jehovah ng isang anghel upang palakasin siya. Pagbalik ni Jesus, nadatnan niyang natutulog ang mga apostol at hinimok silang manatiling gising. Di nagtagal, dumating si Judas kasama ang isang malaking pulutong na may dalang mga espada at pamalo. Hinalikan niya si Jesus. Mahinahong humakbang si Jesus paharap at hinayaan ang kanyang sarili na arestuhin. Nang tangkaying ipagtanggol ni Pedro si Jesus gamit ang isang espada at pinutol ang tainga ng isang lalaki, pinagaling ni Jesus ang lalaki at sinabihan si Pedro na itago ang espada. Pagkatapos ay inaresto ng mga sandalo si Jesus, at tumakas ang mga apostol. Tanong 2. Ano ang matututuhan mo mula sa ginawa ni Jesus ng gabing yon? Sagot. Itinuturo ng salaysay na ito ang kahalagahan ng panalangin, lalo na sa mga panahon ng pagkabalisa. Umasa si Jesus kay Jehovah para sa lakas at determinado siyang gawin ang kalooban ng Diyos kahit na mahirap ito. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng kapayapaan at pagpipigil sa sarili, dahil hindi lumaban si Jesus kundi nanatiling kalmado at nagtitiwala kay Jehovah. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah? Sagot. Ipinapakita ng salaysay na ito na nakikinig si Jehovah sa mga panalangin at nagbibigay ng suporta kapag ang kanyang mga lingkod ay nasa ilalim ng panggigipit. Pinalakas niya si Jesus sa pamamagitan ng isang anghel, na nagpapakita na siya ay lubos na nagmamalasakit at tumutulong sa mga nananatiling tapa. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot. Natututo tayong umasa sa panalangin kapag nahaharap sa mga hamon at manatiling masunurin sa kalooban ni Jehovah. Itinuturo rin nito ang kahalagahan ng pagpipigil sa sarili at hindi pagtugon sa pamamagitan ng karahasan, kahit na hindi patas ang pakikitungo sa atin. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot. Sa pamilya, matututo ang mga miyembro na manalangin ng sama-sama at umasa kay Jehovah sa mahihirap na sandali. Sa kongregasyon, ang pagpapakita ng pagpipigil sa sarili at kapayapaan ay nakakatulong upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa ministeryo sa larangan, ang pananatiling kalmado at magalang, kahit na nahaharap sa pagsalansang, ay sumasalamin sa halimbawa ni Jesus at nagpapalakas ng pananampalataya. Aralin 80 tinanggihan ni Pedro si Jesus. Tanong 1. Ano ang nangyari sa patio ng bahay ni Caiphas? Sagot. Sa patio ng bahay na mataas na saserdoteng si Caiphas, sinundan ni Pedro si Jesus sa malayo at nanatili sa gitna ng mga alipin na nagpapainit sa tabi ng apoy. Habang tinatanong si Jesus sa loob, 3 beses na nakilala si Pedro bilang isang taong nakasama ni Jesus. Sa bawat pagkakataon, itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus, at sumumpa pa nga na hindi niya siya kilala. Kaagad pagkatapos ng 3 pagtanggi, tumilawk ang tandang, gaya ng inihula ni Jesus. Pagkatapos ay lumingon si Jesus at tumingin kay Pedro, at naalala ni Pedro ang mga salita ni Jesus at lumabas at tumangis ng mapay. Tanong 2. Sa anong dahilan hinatulan ng hukuman si Jesus ng kamatayan? Sagot. Hinatulan ng Sanhedrin si Jesus ng kamatayan dahil inakusahan nila siya ng pamumusong. Nangyari ito nang direktang tinanong na mataas na saserdoteng si Caiphas si Jesus kung siya ang anak ng Diyos. Sumagot si Jesus ng may katotohanan, "Ako nga." Tinanggihan ng mga pinuno ng relihiyon ang kanyang sagot, idineklara itong pamumusong, at nagpasya na karapat-dapat siyang mamatay. Pagkatapos ay kinumpirma nila ang desisyong ito sa kanilang konseho at dinala si Jesus kay Poncio Pilato upang may patupad ang hatol. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehovah?
Sagot, ipinapakita ng salaysay na ito na lubos na nalalaman ni Jehovah ang lahat ng nangyayari sa kanyang mga lingkod, kahit na ang mga bagay ay tila masakit o nakalilito. Hinayaan niyang harapin ni Jesus ang pagtataksil, mga maling paratang, at hindi patas na paghatol, ngunit hindi niya siya pinabayaan. Ipinapakita rin nito na si Jehovah ay tapat sa kanyang layunin at hindi nagmamadali sa pagkilos batay sa pangjijipit ng tao. Sa tamang panahon, isinasagawa niya ang kanyang kalooban sa paraang magdudulot ng kaligtasan para sa marami. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, isang mahalagang aral ang panganib ng labis na kumpiyansa. Taimtim na naniniwala si Pedro na hindi niya kailanman itatanggi si Jesus, ngunit ang takot at pangjijipit ang naging dahilan ng kanyang pagkabigo. Itinuturo nito ang pangangailangan para sa kapakumbabaan at pag-asa kay Jehovah para sa lakas. Ang isa pang aral ay ang takot sa mga tao ay maaring magdulot sa isang tao na ikompromiso ang kanilang mga paniniwala, ngunit ang pagsisisi ay maaring mabilis na sumunod kapag kumilos tayo laban sa ating mga paniniwala. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pagiging alerto sa panalangin sa mga mahihirap na sandali. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, nangangahulugan ito ng pagpapalakas ng katapatan kay Jehovah sa pamamagitan ng regular na pagsamba at tapat na komunikasyon upang ang takot o pangjijipit ay hindi magpahina ng pananampalataya. Sa kongregasyon, hinihikayat nito ang pagsuporta sa isa't isa at pananatiling alerto sa espiritual, lalo na sa panahon ng mga pagsubok o pagsalansang. Sa ministeryo sa larangan, nangangahulugan ito ng patuloy na pagsasalita tungkol kay Jesus na may katapangan. Kahit na tinatanggihan o sinasalungat ng mga tao ang mense, pag-asa kay Jehovah para sa lakas ng loob sa halip na personal na kumpiyansa. Salamat sa panonood.